ito, no, yung sinasabi niya, I want to feel that way again. Pinagsisisihan niya na nagkakaroon kayo ng mga problema, or malungkot siya, mga kapigsi, na nagkakaroon kayo ng mga problema, and nandun siya dun sa stage na kapag hindi kayo nag-uusap, iniisip niya yung mga magagandang memories nyo together, binabalik-balikan niya yun, kasi parang doon, kapag ginagawa niya yun, naaalala niya yung feeling na in love kayo sa isa't isa. Pero nakikita din natin dito na wala pang sumusuko, no? Hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading. Anong nararamdaman niya sa'yo? So titingnan natin kung anong nararamdaman sa inyo ng inyong partner or specific person. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo guys, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles mga kapixie. Nakapublish na pala guys yung ating mga 2025 kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood mga kapigsi, panoorin nyo na. Nandyan lang sa homepage yung mga videos mga kapigsi. So ito mga kapigsi, ito yung mga mensahe na gustong sabihin ng person nyo guys, no? For some of you, medyo nagkakaroon kayo ng problema ng person nyo. Yung iba pwedeng hiwalay na, yung iba pwedeng nagkakalamigan pa lang kayo ng person mo, or baka may problema lang kayo ng person nyo mga kapigsi, pero itong person mo parang nakakaramdam siya na unti-unti ka nang lumalayo sa kanya. Pwede nagkakaroon kayo ng emotional detachment mga kapigsi, no? I feel you leaving me behind, sabi niya. And hindi siya nagre-react kapag naririnig niya yung pangalan mo, or kapag may nagtatanong sa inyo tungkol sa relationship nyo, kung meron kayong mga common friends, ganyan, uy, kumusta na si ano, kumusta na kayo, yung mga ganyan, diba? Parang hindi sila masyadong nagre-react, or hindi sila masyadong nagkukwento tungkol sa inyo mga kapiksi. Siguro respeto na rin sa privacy guys, or parang siguro ayaw niya ding matrigger. Pero namimiss ka nitong person mo mga kapiksi, no? Sabi niya, I want to feel that way again. Yung way again na yun mga kapiksi, yun yung nararamdaman niya, or naramdaman niya nung bago pa lang yung relationship nyo, bago pa lang kayo, nung okay pa kayo mga kapiksi. So namimiss niya yung mga wonderful times, wonderful feeling of being with you mga kapiksi, na nagsisimula pa lang kayo. So yan yung mga gustong sabihin sa'yo ng iyong person mga kapiksi. Tingnan naman natin yung mga energy sa inyong sitwasyon, Virgo. Bagong simula ito. So yung kayo, kumbaga parang pwedeng gusto nyo ulit magsimula ng bago dun sa relationship nyo, or yung person mo parang baka gusto niya magsimula ulit kayo ng bago, parang marikindle ba, ganyan yung relationship nyo mga kapiksi. And parang feeling ko this time your person wants to do it the right way, no? The right way mga kapiksi. Maaring nagkaroon eto guys, no, with this sword and rose, eto yung mga revelation kasi. Kumbaga pwedeng nagkausap na kayo, nagkatapatan na kayo, nagkatotohanan na kayo, no? Pwedeng yung mga harsh truths, or I don't know kung anong ka-harsh, pero kumbaga nagkatapatan na kayo kung ano talaga yung totoong intention nyo sa isa't isa, kung totoong mahal mo ba siya, kung totoong mahal ka ba niya, kung totoo bang naglolokohan lang kayo or whatever. Pero parang feeling ko nagkaroon na kayo ng one-on-one heart to heart talk ng iyong person mga kapiksi. Pero ito guys, with this twin flame energy, malakas yung hatak nyo sa isa't isa. And sometimes kapag twin flame, no, kahit na gaano kadami yung pinag-aawayan, or kahit kaano karami ng problema, no, na dumadating sa relationship, nalalampasan pa rin mga kapiksi. Okay? Sa relasyon naman guys, normal naman yung nagkakaroon ng problema, kasi wala namang perfect na couple or
perfect na relationship, guys. So, yeah. Tingnan natin yung nararamdaman sa'yo ng iyong person. Shuffle natin to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong promo ngayong October. Magbibigay tayo ng free 3-in-1 pampaswerte subliminal, guys. So, pampaswerte sa buhay, sa pera, at saka sa love life. Worth 1,500 yung freebie na yan, guys. Kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong bagong course, mga kapiksi, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo, guys. 20% discount until October 31, mga kapiksi. So, Virgo, guys, kayo ay na-represent ng King of Pens. Ito yung ating feelings energy. Meron ditong presence ng Earth sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaring may air element kayo sa inyong natal chart or air sign yung person mo. So, ito, guys, yung sinasabi natin ng mga problema sa relasyon, no? For some of you, parang nagpatong-patong na siguro yung mga problema nyo sa relationship. Kaya ito, sabi niya, I don't react when people mention you. Parang tahimik lang siya, hindi siya nagkukwento. Kasi parang nahihiya din siguro siya. Parang hindi siya parang sabi ko nga, parang ginagalang niya din yung privacy ng relationship nyo, mga kapiksi. Kumbaga, out of respect sa'yo and out of respect dun sa relationship nyo, mga kapiksi. Pero kung in a relationship pa kayo, medyo nagpapatong-patong nga yung inyong relationship, and may mga times na parang pinagsisihan niya. Ito, no, yung sinasabi niya, I want to feel that way again. Pinagsisisihan niya na nagkakaroon kayo ng mga problema or malungkot siya, mga kapiksi, na nagkakaroon kayo ng mga problema, and nandun siya dun sa stage na kapag hindi kayo nag-uusap, iniisip niya yung mga magagandang memories nyo together, binabalik-balikan niya yun kasi parang doon, kapag ginagawa niya yun, naaalala niya yung feeling na in love kayo sa isa't isa. Pero nakikita din natin dito na wala pang sumusuko, no? Hindi pa sinusukuan itong relationship na to, and patuloy pa rin na pinaglalaban. So, pwedeng parehas kayo na pinaglalaban nyo yung relationship nyo. Pwedeng pinaglalaban nyo sila, pwedeng pinaglalaban nila kayo. Kahit na ibig sabihin hindi pa naghihiwalay yung iba sa inyong mga kapiksi, and dadating din kayo dun sa parang, sabi ko nga, diba, parang gustong marikindle yung inyong relationship, mga kapiksi. Gustong magsimula ulit and tapusin na, pero parang hindi ganun kadali, no? Kumbaga, parang gusto nyo nang tapusin yung mga problema nyo, pero nararamdaman ko na may lamat yung relasyon, pero nandun yung gusto pang ipaglaban yung relationship. So, hanggang gusto niya pa, guys, pwede pa yan. Again, depende yan sa inyo. Syempre, kayo yung masusunod relationship niyo yan, pero hanggang gusto niyo pa, mga kapiksi, pwede. Ayan, no? This is abundance of love. So, punong-puno pa rin ng pag-ibig sa relationship, pero punong-puno din ng duda. So, itong mga duda na to, itong mga takot na to, ito yung mga anay, guys, na sumisira dun sa relationship nyo. Parang nabubulagan. Hindi nakikita yung mga magaganda. Ang nakikita is yung mga pangit. Parang natatabunan ng mga pangit na problema nyo sa relasyon, yung mga magagandang memories nyo together. So, yun yung kailangan nyong paglabanan. Parehas kayo, mga kapiksi. Kasi parehas kayo na nafo-focus sa kanigahan, mga kapiksi. Okay?
So, you have to work on this, mga kapiksi. Pero ma-overcome nyo din itong mga problema na to. Kasi, sabi ko nga, for some of you, nandun pa yung lumalaban, no? Gusto nyo pang lumaban, gusto nyo pang ipagtanggol yung relasyon, you want to keep going. Kung hanggang saan kayo pwedeng dalhin, no? Ng tadhana dun sa relasyon nyo. Kumbaga, tingnan natin kung hanggang saan tayo tatagal, kung talaga maghihiwalay tayo, kung maghihiwalay, kung tayo pa rin, parang ganun, paras kayo ng mindset. Pero, hindi nyo nire-resolve yung problema nyo. So, nagpapatong-patong lang, mga kapiksi. Mas maganda sana kung kalimutan nyo yung mga problema, yung mga nakakasira sa relasyon. Kung gusto nyong ituloy, kung gusto nyong ipaglaban, di ba? Focus on having a harmonious relationship with one another. Say praises, di ba? Purihin nyo sila. Tawag dito? Yeah, compliment them, di ba? Show your affection. And antayin nyo rin na gawin nila yun sa inyong mga kapiksi. And always focus on that, no? And that way, pwedeng marikindle yung inyong relationship. Okay? Pwede nyong pakinggan yung mga relationship subliminals natin, guys. Pampamahal, yan, bagay na bagay sa inyo. Pampabati, kung nagkaaway kayo. Para pampamis, pampabalisayan, para manumbalik yung tamis ng pagmamahalan. Lalo na yung pampamahal. Bagay na bagay yun sa inyo, mga kapiksi, if ever na nakaresonate kayo. Kasi mahal nyo pa naman yung isa't isa. Natatabunan lang ng kanigahan. Okay? So, comment down below, guys, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. Ito yung ating 2025 kapalaran, guys. Panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. And ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.